Rufa May Quinto, nahaharap sa kasong estafa. Isang warrant of arrest ang inilabas laban sa aktres at komedyanteng si Rufa May Quinto kaugnay ng kasong 14 counts ng estafa na isinampa ng 39 na individual. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa kanyang pag-eendorso ng Dermacare Beauty Clinic, na nasasangkot sa isyu ng investment scam. Kaso ni Rufa May. Si Rufa May ay isa sa mga kilalang personalidad na naging endorser ng Dermacare. Ayon sa aktres, limitado lamang ang kanyang papel sa pag-eendorso ng beauty clinic. At wala siyang kinalaman sa mga operasyon ng negosyo. Tumalbog umano ang mga zekeng ibinayad sa kanya, dahilan upang maapektuhan din ang kanyang kompensasyon. Ani Rufa May, hindi siya nanghingi ng pera mula sa mga nagsampa ng kaso, at naniniwala siyang nadamay lamang siya dahil sa kanyang koneksyon bilang endorser. Ang Dermacare ay pag-aari umano ni Chanda Atienza, na siyang responsable sa pamamalakad ng negosyo. Ang kaso ni Neri Naig. Katulad ni Rufa May, naharap din sa parehong kaso si Neri Naig Miranda, na isa ring endorser ng Dermacare. Si Neri ay naaresto noong ika-23 ng Nobyembre taong 2024, sa Pasay City at kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong syndicated estafa, na isang non-bailable offense. Ang kanyang piyansa para sa ibang kaso ng estafa ay umabot sa 1 Philippine peso and 70 centavos milyon. Kalagayan ni Rufa May. Sa kasalukuyan, nasa Amerika si Rufa May nang mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Labis niyang ikinalulungkot ang pagkakasangkot sa kasong ito, na ani ay walang basehan dahil wala siyang direktang partisipasyon sa mga reklamo. May mga nagmumungkahi na ayusin muna niya ang mga legal na usapin at magpiyansa bago bumalik sa Pilipinas. Pahayag ni Boy Abunda. Nagbigay naman ng opinyon ng kaibigan at dating manager ni Rufa May na si Boy Abunda tungkol sa sitwasyon. Sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa mga kasong kinakaharap ng aktres at ni Neri. Kinukumpirma ko pong merong mga warrant of arrest si Rufa May kaya medyo nababahala po ako bilang kaibigan at manager, pahayag ni Boy. Dagdag niya, bilang miyembro ng industriya, dapat nating bigyang pansin ang ating mga kontrata. Ang endorser ba ay may pananagutan sa mga pagkakamali ng isang negosyo? Ang dapat managot ay ang may-ari ng kumpanya. Naniniwala si Boy na ang ganitong mga kaso ay nagbibigay ng mahalagang aral sa mga artistang pumapasok sa endorsement deals. Napakahalaga na malinaw ang saklaw ng responsibilidad ng bawat isa. Mula sa endorser hanggang sa may-ari ng negosyo, dagdag niya. Aral para sa industriya. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa industriya na maging maingat sa mga kontrata at kasunduan, lalo na kung may kinalaman sa public endorsement. Dapat pagtuunan ng pansin ang pag-unawa sa legal na aspeto ng mga transaksyon upang maiwasan ang ganitong uri ng problema sa hinaharap.